Lord God, salamat po sa pagsasamang-samang ito. O Lord, salamat po na ika'y nasa kalagitnaan namin ngayon, Jesus. O Lord God, we want to hear from you through Pastora Linda. Gusto ka rin naming marinig mula sa aming mga kababayan, kapatid Yes, sa Palawan. Mhm. Salamat po sa napakagandang plano mo para sa Palawan at para sa iyong bagong season, your new season for Palawan, Panginoon. Bagong panahon. Bagong panahon. Buksan mo po ang aming puso, mga isipan upang marinig namin Amen. ang iyong mensahe ngayon. Thank you, Lord. In Yeshua's name, Amen. Amen. So tayo po ay si Jeremy will give us a worship song. Tayo po ay manambahan kahit saglit lamang, and then let's set our hearts on the Lord and really cry out to him to come and join us. Amen. 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 Yun ang yung awit, yung worship song na yon ay ang pamagat ay pledge or pangako, right? At ang dalangin dun ay that I will be with you. Ito yung pangako ko. This is my pledge that I will love you with all of my heart and all of my strength. Ito naman yung awit din ng bawat isang bride or mananampalataya ng Diyos sa ating bilang mananampalataya. So, awit natin yon sa Panginoon upang mabigyan natin siya ng pagsamba na ito nga talagang ikaw ang aking pag-ibig, ikaw ang aking minamahal, ikaw ang aking sinasamba, we know worship, right? Okay? Pwede na ba yung Tagalog na gano'n? Pwede na, no? Okay. So, speaking in tongues. Ha? Speaking in tongues. So, matagal kong pinag-isipan niya, pinag-aralan. Maganda. Ha? So, anyways, I think as we go along, makukuha ko na yan because, every once in a while I was reading the Bible in Tagalog, ganyan. So, bago po tayo magpasimula, Jeremy, can you flash the Tagalog version of Revelation 22, verse 17. Pahayag, verse 20, chapter 22, yeah. Sabi dito, ito yung platform natin, ito yung foundation, isa sa mga foundation o foundation o pinaninindigan natin bilang cry of the bride, disciples or believers. Alam naman natin po, 'di ba, na ang bride dito na tinutukoy ay the body of Christ. Whosoever has believed in the name of Jesus and is part of a local body and a greater body, siya yung tinatawag na bride. Na sa ngayon, maraming simbahan ang hindi pa nakakapunta dyan sa lugar na yan kung saan ay nag-isip niya na siya ay kasintahan ng Diyos or bride or pinili na mapapangasawa ng anak ng Diyos sa mga huling araw. Na ngayong araw na to ay ito yung sinisimulan natin. We're starting to really understand para makapunta tayo dyan. We can enter into the identity of a bride. Ang bridal paradigm po o yung kaisipan na yan o pananaw na yan bilang isang bride ay pinakahuling placement natin. Yan ang pinakahuling identity natin na ating yayakapin upang sa ganon maunawaan natin ang damdamin ng Diyos, ang kanyang puso, ang kanyang sinasabi, ang kanyang mga damdamin. So dahil marami pa tayong hindi alam tungkol sa personalidad at mga gustong ipahayag ng ating Panginoong Jesus sa atin bilang kanyang kasintahan o kanyang bride. So sa mga susunod na mga buwan na pag-aaral natin, ito po ang ating tutukuyin. Subalit for today, basahin natin kayo dyan sa inyo and then ako dito sa platform.
online. I will read it to us para yan na maging batayan ng ating pananampalataya at pag-aaral ng The Cry of the Bride, Palawan Cry of the Bride in the End Times. Na sa mga huling araw, ito ang pagtangis, ito ang magiging pag-iyak ng kasintahan ng Diyos, at sa ganitong pag-iyak, kasama dyan ang awareness o pagkakaintindi ng ano ba yung mga signs of the times na ating pag-aaralan, mga palatandaan ng kapanahunan ng huling araw. So sabi dito sa Pahayag 22:16-17, sabi dito, akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. So ito'y plano ng Diyos. Ito'y talagang sinabi niya. Ito ay prophetic pronouncement na maaring, ipinahayag sa pamamagitan ng anghel. But ito'y importante na sa ngayong panahon ay atin din tong ipapahayag sa bawat isa at sa ating kapaligiran at sa ating komunidad at sa ating mga kapwa Kristiyano upang umakyat na silang lahat. Tayong lahat doon sa lugar na yon na magiging ultimate place natin na side by side tayong tatayo with sa Panginoong Jesus. So sabi niya dito susunod, ako'y mula sa angkan ni David. So pinapakilala niya ang sarili niya na siya nanggaling sa lineage o sa angkan ni David. Ako ang maningning na bituin sa umaga. Siya rin ang bright morning star. So sinasabi niya lang yan sa atin upang ipakita niya sa atin ng another face of Jesus, another character of Jesus. So sinasabi ng Espiritu at ang babaeng ikakasal. In other words, yung magkasama na yan. Dumating na tayo sa isang panahon na kasama natin ang Espiritu, ang banal na Espiritu, at bilang bride ng Panginoon o babaeng ikakasal ay ito ang sinasabi niya, halik kayo, yung call, ito'y panawagan natin. Ito yung Maranatha cry. Lahat ng nakakarinig nito ay magsabi rin, halik kayo, come. Okay, lumapit ang sinumang nauuhaw, all that are hungry for this message and to become a messenger of this message. Kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay, ito'y walang bayad. So, hindi ko masyadong mapaliwanag yan sa Tagalog, but I mean, you can see na ito yung platform na ating paninindigan sa ating pag-aaral ng The Cry of the Bride. Isa sa mga foundational scripture ng bridal paradigm o pananaw ng bilang isang kasintahan na ikakasal o babaeng ikakasal, at ang susunod naman ay yung mga signs nito. Ano yung mga signs nito? Amen? So, nung isang araw, nagpadala yata tayo ng notification, right? Merong inassign sa inyong 10 tao na magsasalita, right? At Jeremy, can you post in here what that is? Oo, okay. So ito, to share how they are understanding our study topic. I hope na nabasa nyo ulit yung ating mga notes nung nakaraang November upang sa ganon ma-remind tayo na ano ba yan. So parang parang overview pa rin. Hindi pa rin tayo nandun sa puso ng ating pag-aaralan. But I want to get your ideas. Anong kaisipan mo dito? Anong pangunawa mo? Ano ang kabuluhan ng pag-aaralan patungkol sa iyak ng kasintahan ng Diyos sa huling araw? Ano ba yan? Ano yan sa iyo? Okay? So sa puso mo, sa damdamin mo, dahil sa mga susunod na araw, ilalatag natin ang aralin na to, at ang goal natin dito ay tayo maging disciple of this message. Magiging follower tayo ng Panginoong Jesus patungkol dito sa message na to. So, ang susunod na tanong ay, how will this study help you grow as a believer, and how will this study help others to be ready? So, nakikita mo ba na ang pag-aaral na ito ay maghahanda sa iyo at magpapalugo sa iyo patungo sa huling araw, mga tanda ng huling araw, at paano ito mali ang Tagalog ko, right? Makakatulong upang matulungan ang iba. XX na yung Tagalog na yan. But you get the point, right? Sunod. Alright. So, yeah. Okay. Papasan na ba yung Tagalog natin dyan?
Okay, oo. Nosebleed ako dyan. Okay. But I'm getting it. I'm getting it. Okay. So, ayan na. Okay, so Pastor Rufino or Pastora Lucy, I mean, will you please facilitate? Thank you, thank you. Number 1, Pastora Lyra. Gusto niyo ibaba yung microphone. Okay, wala naman pong tama o mali sa mga sasabihin nyo, okay? I mean, ito'y inyong pananaw. Ito yung inyong pananampalataya or ito yung inyong nakikita batay sa mga binasa natin, pinag-aralan natin last month at batay sa pinag-aralan mo at pinag-meditate mo, yung ganyan. Yun ang batay doon. So, please don't be embarrassed na baka mali o tama. No, there's no such thing. Ito ang puso mo at it will help us to hear your heart sa ganitong setting. Amen. All right. Amen. Po, para sa 5 mauunang magsasalita, Pastor Lyra, Pastor Mario, Itzi, Pastor Beth online, and Ate Gia. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Lyra. Para po sa akin sa Cry of the Bride, una po, ano ba itong Cry of the Bride? What is it for you? Ang Cry of the Bride po ay kailangan po talaga natin kasi po lahat po tayo dito ay bride ni Jesus Christ. So bilang mga leaders, minsan po busy tayo sa ministry, pero nawawala na po yung affection and relationship natin kay Jesus Christ. So, ang Cry of the Bride po ang patuloy na tumutulong na lumapit tayo sa Panginoon, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Dahil napakaganda po kasi ng topic na mayroon kayo dito, yung 4, anointed with the Spirit, engaged in intercession, which is kailangan manalangin po talaga sa panahon, establish our bridal identity. Yun po talaga yun. Malaman natin na tayo ay ang babaeng ikakasal kay Jesus Christ at maging epektibo sa harvest, which is the evangelism po talaga. Dahil yun ang dapat na gawin natin sa panahong ito. So, na-convince po kami ni Pastor na umattend po dito, simula po nung umpisa, Pastor, na nandito po kayo, nag-share po kayo ng Cry of the Bride sa Asturias. And na-bless po kami sa gawain po na yun dahil nilalapit nyo rin po kami sa mga signs. Ano na ba? Dapat na maging aware din po tayo sa mga signs, lalong-lalo na po ngayon sa Pilipinas. 2 linggo na po ang nangyari sa bansa namin. 3 na po yung kahapon sa NCR. So talagang nandito na yung mga signs, mga warning signs na binibigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Nangyayari na po at nagpapasalamat po kami sa Cry of the Bride na ito na nilalapit tayo ngayon sa Panginoong Jesus. And paano ba matutulong to sa ibang mga tao? Siyempre po, sa members po namin na makatulong din kami ni Pastor na ma-equip kami dito at ma-share din po namin sa kanila ito. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. Amen, amen. Good job. Thank you. Salamat po. Salamat. Yes. That was good. That was good. I like that, yeah. Susunod. Bago kayo magsalita, brother, salamat because alam ko na marami kayo ay busy at maraming gagawin. Pero thank you for taking time na dumalong ngayon. Tapos, maghanda pa rin para sa time ng, pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay na to. Salamat. I'm so grateful. Thank you. Sige po. Magandang umaga po sa lahat. Nakapos po ng pag-aaral na ito. Partition, I believe, partition of the Holy Spirit. For me, since na nagkaroon po ng start po yung private dito sa Palawan, ay talagang grabe yung desire ko personally. And God, through this seminar or conference, I learned a lot. And as a servant of God, it really gives me yung nagbibigay sa akin, nagpupus sa akin to give more time with God, not
sometimes napakarami nating kaabalahan sa buhay. Through this conference, I learned that kaabalahan is not in approval of God. Programs, activities doesn't mean we are approved to God. Kasi iba po yung pamantayan ng Diyos. Though, sabi ko nga, binalikan ko yung Revelation chapter 2, gusto ko pong basahin saglit para hindi po ako nagkaroon po ng masyadong na-inlove ako dito ulit sa mga verses na nandito sa Revelation chapter 2. Sabi niya po dito, sabi ni Lord, alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinikonsinti ang mga masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mo sila'y Juan. Alam ko rin matiyaga ka, sabi ni Lord. Nagtiis ka ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumubok. Dito po sa verse 4, grabe po ang impact nito sa akin sa subalit, may isang bagay na ayaw ko. There's something missing sa, kita ko doon, there's something missing pala sa buhay ko. Sabi ni Lord dito, iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Iniwan mo na. Ibig sabihin, ito po yung binalikan ko sa aking personal na buhay. So, Lord, nung ako masave, ako po yung nangako na buong buhay ko, ibibigay ko sa'yo. And thank God sa conference na ito, nabuhay ko yung aking dating pagmamahal sa Panginoon. Sabi ko, Lord, what is the reason ako'y buhay? What is the purpose of my life? And thank you sa impartation, thank you sa mga tiksik, Pastora Linda, thank you sa buhay mo, thank you sa lahat ng mga ginagamit ng Panginoon. And I believe this is timely, talagang ito po ang kailangan natin sa huling mga araw na ito to have time more with God. Sabi nga, naanyayahan tayo ng Panginoon dito. This is a personal invitation ng Lord sa atin to have more time with Him. Yes. Well, nothing is wrong sa mga activities, nothing is wrong sa mga program, nothing is wrong sa lahat ng mga nothing is wrong sa lahat ng mga plano natin sa buhay. But what is in our heart? What is in our heart? Dapat sana yung mga nangyayari sa labas natin, outside our heart, yung mga activities natin, yung mga program natin, yung kung ano mga gusto natin mangyari sa buhay, that must be ito sana yung produkto ng kung ano yung meron tayo sa puso natin. Sometimes marami tayong ginagawa that ito ba talaga yung gusto ng Panginoon? Kasi sabi nga, not every good thing is a God thing. Dapat maintindihan po natin yung not every good thing sa buhay natin is a God thing. Ito ba talaga yung gusto ng Panginoon? So, sabi nga, yung sa binasa natin kanina, sa pahayag, gusto ko na lang basahin dito. Sabi niya po dito, ito po yung invitation ng Lord, lumapit ang sinumang nauuhaw. Kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay, ito'y walang bayad. It is a personal invitation ng Lord. Hindi naman tayo pinipili, pero alam ng Lord, alam niya na, sabi nga dito kung babalikan natin, alam niya, wala naman siyang hindi alam sa nangyayari sa buhay natin, sa lahat ng ginagawa. Amen. Alam ang ginagawa mo, alam ng Lord, mga pagpapagal natin, yung mga iyak natin, mga puhunan natin sa ministry, alam ng Lord lahat ng yun. Alam niya nga kung paano ka naninindigan eh. Ang galing mo nga magsaway sa mga masasama. Sabi nito, hindi mo nga kinukonsinti ang mga masasamang tao. Parang grabe yung paninindigan mo bilang Kristiyano. Marami kang hirap, alang-alang sa akin, hindi ka sumuko, magulan o, hindi ka sumusuko hanggang ngayon, patuloy ka naglilingkod sa Panginoon. Pero parang sinasabi ng Panginoon, what is in your heart? Ano, ito ba talaga yung puso mo? Ito ba talaga yung gusto mo? Ito ba talaga yung gusto ko na gawin mo? Eh, sabi ng Lord dito, if we have more time with God, sasabihin ng Lord sa atin kung ano yung gusto niya, hindi yung gusto natin. Maraming salamat po. Amen. Mukhang hindi mo yata sinagot yung tanong, ha? Good morning po, Lindsay. So, for me, the significance or importance po ng studying this cry of the bride in the end times is that it puts us in a state of first awareness, next understanding, and then preparedness. And going back po sa materials, it also puts us in the right perspective. Especially for these end times, as we await His return, knowing that hindi po natin alam kung kailan yung exact date, exact na araw, or exact na taon na babalik ang Panginoong Diyos. And then, I'm still finishing my college degree.
And most of my time talaga or most of my days is spent in studies or in school. And in moments of reflection or realization, hindi ko po siya na-enjoy na ganun nga na malapit yung pagbalik ni Lord. Pero yung time ko, hindi pa siya na-spend mostly doon sa preparing for the end times, what will actually prepare me for the end times. So, these studies, even just for a once a month na pangyayari lang po, it helps me to be set in the right direction. Despite of all these distractions, this study helps me to set my mind on eternity. And then, the second question, how does it help me to grow as a believer? Yun na nga po, it prepares us, it makes us more intimate with God. And how does this prepare us to be, help others to be, to grow as well? Yun na nga, first of all, di ba tayo, nape-prepare tayo, nagiging more intimate tayo with God. And since nasa state na tayo ng gano'n, nalilid din natin yung iba sa ganung state. Tutulungan din natin sila, nag-guide din natin sila, or na-encourage natin sila na maging intimate din with God our Father. Amen. Amen. Thank you, Michi. Yan ang isang young people natin. Praise God. A blessed day po para sa lahat, especially to you, Pastor Alinda. Hi. We're so much Okay. blessed of your Maribel? life. Okay. Yes po. We're so much blessed po sa buhay mo because of, your younger age, wow, is being used talaga sa ating Panginoon. So I am Maribeth Yara of Palawan Gabay Word of Faith Mission Center. And I'm so grateful to God for the opportunity to be involved in this equipping ministry. Ang ganda ng ating GC, the Palawan Bridal Cry in the End Times. No, so much blessed po ako na naisama po ako sa gawaing ito. For me, intimacy with God is the ultimate cry of the bride in the last days. Our final destiny is to be the bride of Jesus Christ, because Jesus Christ is our bridegroom. And for the kingdom of God is like a wedding, no? Parang kasalan. So we must make ourselves ready for Him. Thus we must live in a bridal identity as being engaged with the Lord Jesus Christ all the time. Sinabi ko po all the time kasi nasa mundo po tayo. Ang ganda ba no, yung reflection ko po nito is pag-engage na po yung isang tao na ikakasal, di ba may engagement ring? So once may engagement ring ka na, taken ka na. No? So inihalang tulad ko yung engagement ring doon sa arms of Jesus Christ na talagang ini-embrace niya tayo all the time. No? So may mga temptations man, but then makakabalik tayo because the love of God is with us. And as we all know that earthly weddings have preparations, so we ought to prepare our eternal destiny to be the bride of our Lord Jesus Christ. Paano po? By loving God with our entire being, as found in Deuteronomy chapter 6 verse 5. Sa NLT po, ang sabi doon is, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your strength. Our praise and worship will be all out for Jesus. It's all about Jesus. And for me, preparation is more on our intimate relationship with God. Hindi isa kung ano lang bagay na yan. Naalala ko, there was a time, kasi yung aming bunsong anak po, bago yan siya pumupunta sa school, hindi yan siya umaalis kasi nasanay siya na pinag-pray over ko siya. No, I speak blessing for him. And then one day, nagulat ako, tinitigan ako ng anak ko, si Makmak. Grabing titig niya sa akin. Tapos maya-maya sabi niya, Mami, ang ganda mo ba? Sabi ganon. So sabi ko sa kanya, oo, baka may kailangan ka lang. Baka may kailangan ka lang, that's why nasabi mo yan. Sabi, hindi Mami, ang ganda mo talaga. Siguro yung presence ng Lord ay kanyang na-feel while I was praying for Him. You know? So, nung sinabi niya yun, sabi ko sa kanya, ano yung pinakamaganda na nakita mo sa akin? Alam niyo po ano ang sabi niya? Hindi ako against sa mga pampabeauty. Sabi niya kasi ikaw, wala kang makeup. Kahit magpunta ka sa kung saan-saan, hindi ka naka-makeup. Ganyan na sabi niya. No? So, bilang bride ng Christ, it is not about our looks, but our outlook in life. Amen. No, so yun po yung I'm so blessed po sa
sa gathering na to kasi talagang ang fullness of Christ will be ultimately be seen from us and let others see Jesus in us. No, kasi ang importante po talaga sa lahat for me ang preparation is who we are if we are alone. When no one is around us, who we are in the presence of God. No, so yung po yung pinaka ano ko talaga na every time I wake up, oh God, it's a miracle again. So I know nakatitig ang iyong video for me. Hindi lang siya naka-live kasi kapag naka-live, yun lang isang spot lang or naka-CCTV, isang spot lang yung makita. But then sabi ko, Lord, naka-video ako sa presence mo. Whatever I am doing, I am preparing myself to be your bride. Yan po yung pinaka-ultimate goal na dapat yun po ang ating gagawin. Amen. Let others see Jesus in us and always bloom where you are planted. So sa ating paligid po, kapag fullness of Jesus Christ is in us, magugulat yan sila, oh, what is in you? Bakit in spite of your trials, still you are alive and kicking. In spite of your trials, still you are joyful. That is because the presence of God, the presence of Jesus Christ is in us. So if we are ready and prepared, then we can shout, Maranatha, come, Jesus, come. To God be the glory. Hallelujah. Good morning once again. Thank you so much. That's a blessing, Maribeth. God bless. Yeah, nice, beautiful. Yep. Wow, what a blessing. Okay. Sino po yung panglima? Pakibaba naman yung microphone. Yun. Good morning. Good morning. Yes, I am Lilibeth Dalanas po. Hello, my sister. Yeah. This study, this conference, this seminar reminds me po to go back to my first love. Kasi po, masyadong busy ang buhay ko eh. Sobrang busy. Hindi ko alam, hindi naman ako yumaman ng gusto. Pero grabe ang responsibility. I don't know why. Siguro tingin sa akin ni Lord Superwoman. So when I heard this convention at the Asturias, ang iniwan po sa akin is kasaan na yung love na una ko naramdaman sa Lord. Tapos, nung naka-receive po ako ng message na I have to share sa mga natutunan at na-experience, yun po ang ini-impress sa akin ng Panginoon. Where's the first love? So, diba, kapag literal na love dito sa mundo, gusto natin, lagi natin kausap yung love life natin, diba? Lagi natin nakikita. Although hindi pa po dumating dito yung conference na ito, I'm already 1 year dito sa Prayer Tower as an intercessor. Ginagawa ko na yung daily quiet time with the Lord. Pero unlike this time na naranasan ko at narinig ko itong teaching na ito, hindi matatapos ang araw na I don't have a quiet time with the Lord. Ibang klase ho. Gusto ng Panginoon na nandoon pa rin yung kauhawan. Yun ko ang nararamdaman ko ulit. And I'm proud to say na the first love na naramdaman ko before ay nararamdaman ko na naman ngayon. Yung nakilala ko kasi ang Panginoon when my first teaching at Palawan Christian School. I am a former Chinese teacher there. Every day mayroon po kaming daily devotion. That time, that year, that moment, every day excited po ako kung anong word ang marireceive ko. Kasi ang ano ko nun, ang tingin ko nun, yun ang word sa akin ng Panginoon. Ito po yung akin na-experience ngayon. Kung ano yung impression niya sa akin everyday, tapos kung ano ang na-experience ko everyday, kahit sa isang tabi, nagsasalita ako. Inaano ko sa kanya, nire-relay ko sa kanya. So, minsan nga, sabi nung kasama ko sa office, Ma'am, nagsasalita ka?
Sabi ko, oh, ito yung talent ko na nagsasalita mag-isa. Kaya hindi ako nabuboard. Hindi nila alam na kapag naiinis na ako, nakatabi ako at nagsusubong na ako sa Lord. At sa sarili ko yun. So, ano po nito, napakalaking bagay po itong lesson na ito na ni-refresh niya sa akin where is the first love na nangyari last 25 years ago. And ang sabi pa sa tanong na paano makakatulong at paano ang maging contribution, siguro dapat maging tayo maging doers of the word, not only a hearer of the word. Kung ano na-experience natin, kailangan i-relay natin. Kung ano ang natutunan natin, kailangan i-share natin. Katulad po ng sinabi ko, nagkaroon po ako uli ng kauhawan sa salita ng Diyos, although I am 25 or 30 years Christian na. Kapag Sunday, yes, andun ako. Wednesday, nandito ako. In the middle of the week, I go for a prayer conference, a prayer meeting with other Christian people. Kasi gusto ko makareceive ng Word of God. Gusto ko i-share sa kanila kung ano ang na-experience ko as a bride. And I know, and alam ko kung saan ako mag-stand. I know kung ano ang posisyon ko sa buhay. I know my status in life. Katulad diba sa social media, ang status mo is married. Now, my status is engaged with God. So I have that boldness na. Kahit kanino ho, sinasabi ko. Minsan po, actually last week, nagalit sa akin ng board member ng isang kooperatiba na involved ako or nagtatrabaho kasi every Wednesday talaga I am absent sa office. Sabi ko, yan lang ang hinihingi ko. Medyo nagalit sila sa akin, bakit wala raw ako because I am the general manager of that cooperative tapos wala ako, maraming naghanap sa akin. Sabi ko, wala ako dito every Wednesday because nasa prayer tower ako. Kung yan ang makakasira sa performance ko, I don't care. Because that time is for God. Meron akong covenant with God. I'm not doing my promise with human being, but I give my covenant with the Lord. So tayo as a bride, for preparing for the end time, dapat we have that boldness to share the word of God, to share the goodness of God. Tapos, kahit saan ako, I do singing. Ang team song ho namin ng Panginoon ngayon, di ba kapag love life natin dati, may team song tayo. Ang team song po with the Lord is goodness of God. Amen. Sabi ng asawa ko, ano naman yung tinutugtog mo, Betchay? Hindi na si Ray Valera, hindi na si ganito. Sabi ko, wag kang makialam. Tapos ngayon po, nagpahatido ako dito. Saan ka ba talaga nagtatrabaho? Palayo ka ng palayo. Sabi ko, sumunod ka lang. Kasi hindi ko masabi sa kanya, he is not my priority now. He's my God. Pangalawa na lang siya. So, dati natatakot ko ako kung kailan bigla ako mawala sa mundo, mamatay. But this time, hindi na ako natatakot because I know I'm engaged with Lord, with God. Yun po, be a hearer, be a doer, and not a hearer. Amen, amen. Wow, bigyan natin ng God bless you ang first five. Good job, good job. Wow. All right. So, sa programa natin, ang susunod ay ipagpe-pray natin. Magpe-pray tayo from Ephesians 3:14 to 21. At ayan po, nilagay natin sa Filipino translation. Sabi doon, dahil dito ako'y lumuluhod sa Ama. Ito po ang panalangin ni Apostle Pablo para sa mga tiga-Epeso. At itong chapter 3 ay napakaganda dahil dito nandoon ang panalangin para maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, ano ba ang lapad nito, anong lalim nito, anong lawak nito, at ano ang breadth or kapal nito. So dahil dito ako'y lumuluhod sa Ama na siyang pinagmulan ng bawat sambahayanan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong palakasin nyo
niya ang inyong buhay, ito po prayer for you, spiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang spirito. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko, ito yung prayer niya at ito rin naman ang prayer natin sa bawat isa para sa ating dito sa platform na to ng Palawan Cry of the Bride. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat, rooted in love, sa pag-ibig upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. I mean, this is for you. This is for us. This is the prayer of Paul for the believers noon sa Efeso, pero ngayon kasali na tayong lahat dito. At naway malaman nyo, this is the prayer, ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos sa kapuspusan ng Diyos. So, beyond comprehension, walang ang ating talino, ang ating isip, ang ating pinag-aralan, hindi kayang abutin ang lalim ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. At yun po ang cry of the bride. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. So, damdamin po natin or namnamin po natin ang sinasabi nito because this is the prayer. Ito ang puso ng isang bride, the bride of Jesus. Nandyan ang lahat ng pangunawa, nandyan ang pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos, at nandyan ang lalim nito, may pangunawa ka sa lalim. Kaya napaka-importante ng katuruan batay sa bridal cry. Hindi lamang pag sinabi naman kasi doon, dahil sinabi doon bridal cry, hindi nangangahulugang huhuhu tayo, nag-iiyakan tayo. Also, meron din noon sa ating mga place ng panalangin, pero ang cry ay panawagan or ang cry ay panaghoy. Ito ay announcement at the same time. Ito ay proklamasyon dahil ito ang mga pangyayari na gusto ng Diyos sa pamamagitan ng tinig ng kanyang bride or kasintahan ay marinig ito hindi lamang first of all sa buong simbahan at maging ito ang ating puso at ating maging damdamin, tapos ito rin yung magiging posture, ito ay makikita unang-una ng inyong pamilya, na pangalawa ang inyong mga kapitbahay, pangatlo ng mga nasa simbahan, at pang-apat ay ang mga hindi mananampalataya. Pag nakita nila yan, ang wangis ng ating Panginoong Hesukristo na makita yan sa ating pananalita, sa ating aksyon, sa ating mga choices, sa mga gawain natin ay makikita ng sandaigdig. Yung bangon ng ating buhay ay madarama at maaamoy ng buong paligid natin. At merong pagbabago yon na magagawa. So, yun ang isang damdamin natin. Kaya tayo ay patuloy na mag-aaral at babaybayin natin ang mga kahulugan at ang mga signs ng mga huling araw sa pamamagitan ng panaghoy o pagtangis ng kanyang kasintahan sa mga huling araw. Amen. Napakarami pa po nating aralin doon, at like some of you said, some of you nadaman nyo na, tinatawag kayong muli ng Panginoon na bumalik sa malalim at mainit na pag-ibig sa Kanya, katulad nung first love natin sa Kanya, katulad nung bago lang tayo na naligtas, right? Pero actually, hindi tayo doon babalik. Maaalalahanin natin kung paano tayo naligtas dahil yon ang simula. Doon natin talaga nagkaroon tayo ng isang supernatural na damdamin para ibigin ng Diyos
para ibigay sa Kanya ang ating buong sarili. Although hindi natin naunawaan lahat yun, pero dadating na tayo sa isang kapanahunan, kaya nga bilang isang kasintahan ng Diyos, yung place na yan, yung kategorya na yan sa ating buhay ay naiiba sa pagiging anak ng Diyos, sa pagiging katawan ni Kristo, sa pagiging army ng Diyos, o pagiging pamilya ng Diyos. Because ito yung damdamin at ito yung buhay at katauhan ng isang mangingibig sa Diyos na nandun sa place na kung saan talagang binigay mo ang sarili mo sa Kanya ng buong buo. And yun ang ating tatalakayin sa mga susunod na mga araw. At nakita ko naman sa mga puso nyo, sa mga sagot nyo, ang damdamin na ito, na nakita ko na ang message ay it's penetrating your heart, and it's changing your paradigm, it's changing your attitude, and I really believe that more and more makikita natin sa ito sa ating mga buhay. At yun po ang ating goal para sa aralin na to. Amen. Amen. Yung awit na yon. Wait first. Thank you, Sister Pastora. Yung awit na yon, I think yung lyrics ng awit na yon ay exactly describing us. We're getting ready. Pero can you post it? Pinapost ko kay Jeremy at isa-isahin natin yung awit na yon para makita natin na yun ang awit ng puso ng isang bride, ng isang iniibig o kasintahan ng Diyos at umiibig sa Diyos. Amen. Actually, I'm finding the Tagalog language very romantic. All right. Can you take me there? Sabi doon ay what an honor to be invited to the marriage of the Lamb, to come and worship Him. Ito yung tayong lahat ay invited to the marriage lamb. But blessed yun, blessed ang isang in-invite doon. Kapag ikaw ay inimbita, blessed ka na. And it is an honor to be invited. Ano pa yung ikaw ay kasama doon sa ikakasal, right? I mean, what a blessing. It's more than a blessing. It's such a privilege, such a wonderful posture, and a place where we will marry the Lamb. So, invite tayo to come. Ito yung panawagan, to come and worship Him. Celebration ito ay pagdiriwang, ito ay parang fiesta, ito ay talagang walang katapusan at walang at sobrang sigaw ng ating puso at ating damdamin, dahil ito ang joining o ang marriage po. Sa totoo lang, ang marriage, another definition of marriage is joining. In other words, pinag-isa ka. Just like ang isang babae at isang lalaki, kapag sila nag-asawa, sila'y pinag-isa. Hindi na sila dalawang individual, kung hindi sila ay isa na. They think the same, they do the same, they love the same, even if may different personality sila, subalit ang kanilang damdamin. Tayo as a bride, as a believer actually, nung tayo ay naligtas, yung una nating tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ang ating buhay ay nabago. Tayo ay nilipat mula sa kaharian ng kadiliman at tayo nilipat doon sa kaharian ng liwanag, na kung saan ang ating Panginoon Jesus, ang ating tagapagligtas, ang nagbigay sa atin ng bagong buhay. Binigyan tayo ng access o kaparaanan upang makalapit tayo sa Diyos Ama, at makalapit tayo sa Kanya ng maaari na natin siyang tawaging Ama, sapagkat hindi lahat ng tao sa mundo ay may karapatang tumawag sa Diyos ng Ama, maliban doon sa mga naligtas sa pamamagitan ni Jesus sa krus. Tinanggap nating Panginoon. So, it's a joining. So, tayo nakikipag-isa, tayo na joining, yung bride at ang anak ng Diyos ay nagiging isa, hindi na dalawa, kundi isa. Yun ang awit. Amen? Next. Tapos sabi niya ganon,
lahat ng mga pahayag, lahat ng mga prophecies, lahat ng mga revelation ay magkakaroon na ng katotohanan, magkakaroon na ng manifestation, mangyayari na ito face to face, madarama na natin to, ilalakad na natin to sa mga moment na to. So ito ang ating awit, sabi nung mga umaawit kanina, at ito ang ating awit bilang mga as a bride of Jesus Christ. Next. So, like a roar of many waters, like the sound of rolling thunder, hallelujah, give him glory, for the marriage of the Lamb is coming. Isang makalangit na ingay at makalangit na parang kulog ang ating maririnig na parang maraming tubig na kaingayan, pero na ito ay nagmaawit at ito sumasamba ng hallelujah. Dahil nga sa kaluwalhatian na ang kordero ng Diyos ay ikakasal na. Amen. And I mean, the celebration is going to be fantastic, like we've never ever seen it before. And so ito tayo hinahanda. Dito tayo naghahanda at dito tayo inahanda. So, we're getting ready. Ito yung ating awit. Ito yung ating dalangin. Ito yung ating panaghoy. Ito yung cry of the bride. We're getting ready. We're getting ready. At ang readiness na yan, ang kalakip niyan ay ang isang, a holiness, a life that is lived in holiness, a lifestyle of holiness, a lifestyle of absolute and immediate and complete surrender and obedience to God. Yan ang simula ng paghahanda. So sa mga susunod na araw, so ang sumunod sa niya, filled with wonders as we behold the man with fire in his eyes, the very word of God. You are worthy, every kingdom, every nation bowing down. We crown you with many crowns. So ito yung ating dalangin, ito yung ating awit na pagsamba, at ito rin ang ating panaghoy at patuloy na pagtawag sa Diyos. Ito yung ating pinaghahandaan, like we said earlier, at ito yung ating celebration. Amen. Take me back to and then, ito na po, ang pang-anim. Salamat po. Ikaw na ang susunod. Sino nga ito? Si Sister? Ang sunod na 5 is Ate Banji, Ate Gia, Pastor Sandro, Pastora Ilvi, and Pastor May. Okay. Si Rodeli, hanapan mo ng substitute? Opo, yung hindi nakarating hinanapan, may 5 pa rin ngayon po. Okay. Thank you. Sige, Sister Lilibeth. Lilibeth, right? Banji. Okay. Thank you so much. Good morning. Ako po ay nalulugod, nasasayahan, nasumali sa mga activity na ito. Meeting, Cry of the Bride. Kasi po, ang ng puso ko na makasama ko yung mga taong mapanalanginin, malapit sa Diyos para maging ganoon din ako sa kanila. Kasi kung ano yung nakasama mo, magiging ganoon. Gusto ko pong maging sa Diyos. Pero, para po, una para sa aking Panginoon. Dahil, andun pa sila sa mga dating paniniwala, sa mga panghula, napanhiin, napanhiin. Gusto ko po sana mawala sa kanila. Gusto ko pong magkaroon ng pagbabago. Gusto ko rin pong makita sa kanila yung magkaroon ng closeness sa Diyos, paniniwala sa Diyos, at mawala sa kanila yung mga maling pananaw. Ngayon po, ang naiisip ko, kailangan kong mag-aral sa mga aralin ganito, kailangan kong maging kasama yung mga tao. Mag-guide ako, mag-mentor ako.
Nawala yung sound. At, ma, Oh, may, sinaiyak ka. Okay. may malapit ako sa Diyos. Ano yung iniinda ko, dinadala ko. Kasi madali kong i-share sa Diyos. Kasi, tama lang din naman na, siyempre, na-advisean ka ng mga tao, pero mas mabuti na yung matutuhan ko kung paano maging intimate sa Panginoon na ma-share ko ng magaan sa puso ko yung kung ano yung hilinda ko dahil siyempre God knows all. He is the answer sa lahat ng tanong sa buhay. Kaya malaking tulong po na nakaka-join ako sa mga ganitong activity. It will help me na malaking tulong na maging intimate ako sa Panginoon. At dahil dyan, gusto kong mabago yung mga tao sa paligid ko, hindi sa lahat ang pamilya ko, pero una sa lahat ako muna ang dapat magbago. Maraming babaguhin sa akin, marami pa akong hindi ma-give up, marami pang dapat pasagin sa akin. Marami pang matigasan ng ulo. Makayang i-give up, Lord. Kaya, yan ang desire ko. Ang desire ng puso ko. So, maraming pong salamat sa mga activity. Thank you. Amen. Salamat po. God bless you, sister. Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat na nandito. Good morning po. Ako po ay si Gia Senyorin, pero ang buong pangalan ay Sampaguita Senyorin. May 16 na apo. Kokonti. 6 na anak at 16 grandchildren. Ang 3 po doon ay apo sa tuhod. Wow. Marahil inabot kami ng ganitong edad. Ang aking asawa ay 83, 82, at ako po ay 73, magiging 74 for my next birthday. At wow, good job. Natutuwa ako na amaze sa Lord kung bakit kami ay pinarating sa ganitong edad. Nakapag 50th anniversary na po kami, nakapag golden wedding anniversary na po kami. At kaya ako na-amaze sa Lord ay ang sabi niya sa akin nung ako ay mag-born again, if my word is in you and I remain in you, kung ang salita ng Diyos ay nasa akin at ang Diyos ay nasa akin, I will ask anything and I will those things. Unang hiningi ko sa Diyos ay ibalik ang joy sa aking pamilya. At nung panahon yun ay nasisira ang aking pamilya. Unti-unting winawasak ang relasyon namin mag-asawa at ang aming mga anak ay mayroong mga problema. Kaya nung panahon yun, ako ay lumapit sa Diyos. Salamat, mayroong mga tao na nag-encourage sa akin.
And then, napasali po ako sa intercessors, IFP. At dahil doon lumago ang aking relasyon sa Diyos. Amen. At nag-desire ako na, Lord, nais ko na ang buhay ng ating pamilya ay ihandog sa iyo hanggang to the last of my generation. Amen. Ako ay, Father God, kaya ako ay nag-i-invest ng prayer sa panahon ito para sa aming bansa, para sa iba pa. Nais kong ang pamilya ko ay maging buo na sa iyo ay uuwi. Hindi po pala madali yun. Maraming dinaanan, pero salamat sa Diyos, hindi niya ako pinabayaan at yung mga desire ko in prayer ay nakikita ko dahan-dahan, pati ang aking asawa. Maghiwalay po kami ng, hindi pa siya intercessor noon, ako yung nauna. So magkaiba yung aming mga pananaw. So, ang sabi ng Lord sa akin, tumahimik ka at diyan ka lang. Sabi niya, huwag akong magre-reklamo and I will be a shining star, sabi niya. So, ganun lang ang ginawa ko, magbabad sa Diyos at kami ni Jesus Christ na kahit may mga celebration, ay nais ko kami lang dalawa magkaroon ng quiet. Yung po pala, merong ginagawa ang Diyos sa ating asawa. Siya po ay ngayon nagbababad siya sa Word of God. Siya po ay nagtuturo sa iba at ngayon naman ay nagpo-focus siya sa aming mga anak. Amen. Father God, napakabuti mo. At noong 2018, bumalik ako dito from China. Marami po kasing ginawang mabuti sa akin ng Lord sa China, pero mahaba akong bukwento ko pa. So, pagbalik ko po dito, sabi ko sa Lord, gusto kong magbalik sa intercession. At nais kong maging lalong malalim pa sa iyo. At noon, ibinalik ako sa maliit na church. Umalis kami sa malahing church. At doon kami sa maliit na church. At doon, ang focus namin ay prayer. At itinuturo doon ang intimacy with God. At dahil doon, nagkaroon ako ng uhaw na talagang sundin ko kung ano ang gustong gawin ng Lord sa aking buhay habang nandito ako sa lupa. At siya po ay palaging nangungusap. Pinakita niya, nagtanong ako, Lord, ano ang gusto mong gawin sa akin? Dito ako sa prayer tower. Ipinakita niya sa akin na ako yung warrior na nakasuot ng bride. So, sabi ko sa Lord, tulungan mo ako, turuan mo ako. At ito, araw-araw, gano'n ang ginagawa namin mag-asawa, magpuri sa Diyos sa umaga at sa gabi. At ginagawa pa namin madaling araw, mga 12, 1, 2, 3, ay doon kami gising at nakikipag-iig sa Diyos at dinudulog sa Kanya ang lahat ng nais niyang dalhin sa Kanya. Although hindi lahat po pero may purpose na ibinibigay sa amin. Now, nakikita ko maraming nangyayari. Maraming nangyayari, kaya ang Diyos ay talagang nais niya na tayo ay magkaroon ng intimacy sa Kanya. At ito po, ang itinuturo din dito. Nung nababasa ko yung mga lessons ay, Lord, talagang ikaw yung nagdadala sa amin sa ganitong panahon. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord na nandito kami, may mga kasama kaming nai-impluwensyahan at marami sa
salamat do, hindi marami, kakaunti lang, but I believe everyone means a million of souls. Mhm. Dahil nag-pray sila. Yun po. At one more, isa na lang po, lately lang. May time na nagkaroon ng marriage to the groom programa ng IFP. Sumali po ako doon. Buong IFP all over the Philippines ay nagkaroon ng marriage to the groom. At yun po ay ilang linggo yun na kami nag-pray araw-araw, and then naranasan namin. Kabutihan ng Diyos, ang ibang klase po ang nararamdaman namin. At yan po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nagpapatuloy kami. Ang dalangin ko nga po, ako, ang aking pamilya, mga anak, at ang aking mga kasamahan. Sabi ko sa Lord, Lord, patatagin mo kami sa aming pananampalataya sa iyo. Palakasin mo kami, patibayin mo kami, at hindi kami mapahiwalay sa iyo. Pagdating ng panahon, nandito pa rin kami, you will find us, and we remain faithful to you. Amen. Yun po ang aking samot dalangin, dahil lalo na pinag-aapoy ni Lord Jesus Christ ang aming mga puso. Amen. Yung iba na sa kanilang first love, pero ang nararamdaman namin, lalo kami lumalapit, nagdi-desire, at nauuhaw kay Jesus Christ sa kanyang pagbabalik. Amen. At kanya kami. At maging ang aming mga nai-influensyahan. God is doing it. Hindi God is the one making it to us to influence others. Thank you po sa inyo at maraming salamat sa mga narinig. Amen. Thank you. Thank you, sister. Good morning po. Pastor Sandro Venturillo. Sa akin po yung Cry of the Bride ay wake-up call po din po. At kasi katulad po ng pinakata natin, saka po na-explain niyo po yung lyrics na talagang promise ng Panginoon na kasi hindi naman talaga siya nagbabago eh. Anong sinabi niya, tutuparin niya. So, wala na po yung pagbabalik niya. So, Amen. Wake up din po sa akin kasi na-share din si Kristo lalo po. May friends ako since high school na di pa nila kilala ng Kristo. Parang malungkot na siyempre makasama kasi sila, hindi sila kasama. So yun lang po. Amen. Salamat, Pastor. Hello, Pastor LB. Ito po, salamat po, naalala ko. Una sa lahat po, gusto ko pong magpasalamat sa kabutihan ng Diyos. Pangalawa po sa inyo na ginagamit po kayo para po muli ay mananariwa po sa amin yung aming unang pag-ibig sa Panginoon. Amen. Kung balikan sandali po yung nung tinanggap ko po ang Panginoon ay talaga pong nag-aapoy po at nag-aalab sa aking puso. Kahit saan kong gawain ay nag-a-attend po ako. Dahil elementary pa po ako nang tinanggap ko po ang Panginoon. Hanggang sa po ay hindi po talaga maiwasan. Ngayon po ay mayroon kaming church na hinahawakan. Ako po kasi ay isa sa mga kahit pastora ako ay meron din pusong ina na tatapusin ko muna yung lahat ng gawain sa bahay. Kung minsan, maaga pa, nagbabango na, yung nahuhuli na yung pagbabasa ng Bible. Although nandoon yung mag-pray, pero yung sa pagbabasa ng Bible ay nahuhuli po kasi nandoon magsaing pa maaga pa. So, salamat po sa Panginoon kasi po ito yung sa lahat ng seminar na akin pong naatinan, ay ito po ay nakita ko na napakalaking tulong po, lalo na po sa mga may hinahawakan na church.
kung paano po, sabi ko, Panginoon, kung paano niyo po inihanda yung aking sarili sa iyong muling pagbabalik bilang isang kasintahang bride, bilang isang kasintahang babae, Panginoon, sa inyo. Tulungan mo ako, Panginoon, na akin po itong maibahagi sa church kung paano po ihanda ng Panginoon ang iglesia. So, ito nga po yung aming ginagawa dito sa prayer tower ay meron pong yung ano talaga dito, yung pinakabuo talaga ng aming ginagawa dito ay tungkol sa pananalangin. At ito po ay nai-apply namin sa church. Ginawa po namin araw-araw mula Lunes hanggang Linggo ay mayroon nag-pray sa church bawat isang tao. So, hindi po maiwasan sa mga membro na mayroon silang absent mula Lunes hanggang Linggo. Nangusap ang Panginoon sa akin na mag-sub po ako para hindi po ito wala pong absent sa bawat araw ay mayroong oras na nananalangin. Sabi ko, yes Lord, kasi po alam ko na gusto mong ihanda, Panginoon, ang iyong iglesia sa iyong pagbabalik. So, nakita ko po yung kahalagahan po talaga. Yung gawain ito po ay excited po ako, kaya lang ay mga nakaraang buwan po ay medyo nagkaroon po ako ng problema sa aking sarili at nagkasakit po ako at hindi po talaga maiwasan na dumarating tayo sa mga panghihinang bagay. Pero po sa Panginoon dahil lagi po itong sumasagi sa isip ko yung pride of the bride na ito po ay kailangan talagang sikapin at gawin na para maihanda ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik ang iglesia. Lamigit po sa aking sarili kung paano po nangusap ang Panginoon sa akin, gusto ko pong ma-impart sa church ko. Maraming salamat po. God bless you din po sa inyong lahat. Thank you, thank you. Wow. Magandang umaga po. Good morning, Sister Mylene. Together with the team sa pag-share niyo po ng gawain na to dito sa Palawan. It's a privilege po na napasama po sa learning na to. So, sa akin po, this cry of the bride is a preparation po for his coming. Sabi nga kasi, di ba po, kahit yung mga elite people can be deceived. So, sino hindi kayang tanggihan ng tukso. So, preparation for us po yung gawain na to. And salamat po kasi talagang totoo yung mga nasabi na busy na ang mga tao, nakakalimutan na minsan yung panahon para sa Diyos. Kahit sabihin mo pang siya ay isang mananampalataya, nandoon yung, lalo na kapag isang ina, nawawala minsan, nawawaglit yung oras na para sa Panginoon. Remind us also na yung ating first love, iba talaga yung feeling na ibabalik ko po yung yung first love ko na talagang, alam mo yun, walang oras na hindi mo siya naisip. Every time of the day, nandoon siya sa isip ko. So, it's time na ibalik natin yung pag-ibig. Talagang hinahanap yun ng Panginoon sa atin. And yung readiness at yung intimacy natin sa Panginoon. Not just kasi nag-devotion ako enough na more deeper yung hinahanap ng Panginoon sa akin. So, I was blessed. Yung kanta po last, yung Getting Ready. Dati po, pag naririnig ko yung coming of the Lord, parang may fear. Mapangunguna tayo ng fear, lalo na isang ina, ang iisipin mo agad, yung mga anak ko, yung kanila pong kaligtasan. Pero while singing a while ago, yung word na getting ready, ay Lord, excitement yung nararamdaman ko. Amen. Because you will feel, you will bear to the Lord, our blessed hope, the King who is faithful, na hindi ka pinabayaan kahit Amen. So I was, Lord, I really cried, my heart, Lord, huwag mong hayaan na yung love ko sa'yo mawala.
And I do believe as we learn, but as you fed us, mag-overflow, and then I do believe na through yung mga lessons na matatapos natin dito, dahil meron ng excitement sa heart namin, I do believe na hindi po kami, ako mismo, hindi ako it's not manghihinaya. Hindi ako magiging tamad para ibahagi yung nararamdaman ko na faithfulness o ano man na nabuksan sa kaisipan ko na kailangan ko itong i-share. Learning dapat mag-overflow sa tao. So, maraming salamat po. Amen, amen. Nakakaano naman, nakakaantig ng damdamin, right? I mean, I could feel your heart. Tapos, kaya nga it's itong usapan natin today, I wanted to hear yung how pagbahagi ninyo ng inyong mga puso, napakaganda pakinggan. Nagsusupply ng strength yan, sa mga nakakarinig. Sa akin, naririnig ko yung mga puso nyo. Nadadama ko na tama itong ating pinag-aaralan at nasa tama tayong panahon upang unawain talaga natin ang kahulugan at ang paghahanda at ang pagpapahayag ng mga huling araw. Unang-una dyan ay katulad ng maraming sinabi niya, yung isang sister natin na sa dami dahil may hinahawakan silang simbahan, sa dami ng gawain, sa dami ng mga responsibilidad din sa pamilya, kung minsan ay napupunta sa huli yung pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Dito po sa ating aralin, dito sa ating platform na to, ang isa nating talagang bibigyan diin ay unahin ng Panginoon. Sinabi ni Jesus yan sa Matthew 6:33. I mean, yung buong talata na yun, Matthew 5, Matthew 6, Matthew 7, ay sinasabi niya doon, ito yung ang gawain ng isang mananampalataya. Ito ang kanyang gagawin, ito ang kanyang gawain, ito ang kanyang buhay, ito ang kanyang pamumuhay, at ito ang kanyang panalangin. I mean, if you go back there again, pag may time kayo, pumunta kayo sa verse 5, chapter 5, 6, and 7 ng Matthew, makikita niyo dyan lahat ng mga, like ito yung basis ng ating Christian walk and Christian life. Kaya nga, ang unang-unang magkakaroon tayo sa January, hopefully makaumpisa na tayo. Ang unang-unang magiging topic natin ay yung revival ng first love at great commandment and first love natin sa Panginoon, which is Matthew 22:37 to 39. Iisa-isahin natin po yan, bakit magiging mahalaga yan, bakit natin kailangang bumalik dyan. So with that, tignan natin po ang talata sa Ephesians, sa Revelation 2. Tignan natin yung pag-uusap ng Panginoon, yung kinausap ng Panginoon ng mga tiga Ephesus, right? Sabi niya, to the angel of the church of Ephesus write. Isulat mo to, John, sa simbahan ng kabuuan ng simbahan ng Ephesus. This thing says he who holds the 7 stars in his right hand. Ito ang nagsasalita nito ay siya man. Actually, tinutukoy dito si Jesus na hawak niya ang 7 estrella sa kanyang kanang kamay. Who walks in the midst of the 7 golden lampstand. Na siya ay lumalakad sa 7 lampara na nakatayo doon sa kalagitnaan hindi naman langit yon, but sa kalagitnaan ng mga simbahan, actually ang translation dyan. So verse 2, sabi doon, I know your works. Alam ko naman ang mga ginagawa mo. I know your labor. Alam ko ang pinaghihirapan mo, anong ginagawa mo, mga kamabuti para sa akin. Ang iyong pasensya, that you're patient, and that hindi mo tinutolerate, hindi mo kinukonsente ang gawaing masama at ang mga gawaing mali. And you have tested those who say they are apostles. So tinitesting mo rin at inuunawa mo, dinidiscern mo
kung totoo ba tong nagsasabi na siya ay apostol o siya ay ganito o siya ay bulaan o liar, like sabi dito. Verse 3, and you have persevered. Ikaw ay talagang nagpupursigi, ikaw ay talagang diligent at maraming pasensya at and talagang ikaw naman ay ginagampanan mo ang mga ministeryo for my name's sake, upang mailantad mo ang aking pangalan, upang maging witness ka sa aking pangalan. At hindi ka napapagod dito sa gawain na to. Verse 4. Subalit, nevertheless, sabi doon, I have this against you. Ito'y bagamat ang dami mong ginagawa para sa akin, yung unang yata, the first or second one na nagsalita, sabi niya, marami tayong ministeryo, marami tayong gawain, marami tayong kaabalahan patungo sa gawain ng Diyos. Parang ganito, ang tinutukoy doon ay kamukha ng mga tiga-Efeso. Talaga namang they're good. I mean, labor mo, Allah, big ministry, etc. Lahat ng mga gawain patungkol sa gawain ng simbahan na ang isip natin ay ginagawa natin para sa Diyos. Subalit ito, very, very explicit na makita natin dito. Nevertheless, kahit na nga ang dami mong ginagawa, parang ginagawa para sa akin. At totoo namang ginagawa mo. At talaga namang nagpupursiga kang gawin to. Nevertheless, I have this against you. Ito ay something na sinasabi ko sa'yo na ito'y pinupuna ko sa buhay mo. Ito'y hindi ko nagugustuhan sa'yo na you have left your first love. That is an indictment. It is a judgment. Kumbaga, hinuhusgahan ang simbahan ng Ephesus at mga maraming simbahan na puro kabisihan lamang ang ating mga ginagawa at nakakalimutan nating gawin yung una sa lahat na dapat nating gawin, which is ibigin ng Diyos na buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong kalakasan, at ang pangalawang kasunod nito, ang overflow nito, ang magiging resulta nito ay ebidensya nito ay ibigin natin ng ating kapwa katulad ng pagkaunawa natin at katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Kasi nga, when you love God, makikita mo how much He loves you. And then dahil nakita mo how much He loves you, nagkakaroon ng value ang sarili mo. Hindi mo minamalit ang sarili mo dahil nilagyan ka ng isang something special. Ang buhay ng Diyos ay nasa iyo. So ikaw ay valuable, ikaw ay lovable, ikaw ay acceptable sa Panginoon. At yan ang iyong katauhan, yan ang iyong kalikasan, at yan ang iyong damdamin. Kaya pag na-discover mo yan, ibibigay mo din yan sa kapwa-tao mo. Yun ang pag-ibig sa kapwa na nanggaling sa Diyos na naranasan mo, tapos binigay mo sa kapwa mo. Yun ang talagang pag-ibig na kailangan nating maranasan. So, sabi niya dito, remember, therefore, from where you have fallen. Kumbaga, nagsimula ka dito, umibig ka sa akin. Nagsimula ka dito nang nakiisa ka sa akin. Ikaw ay akin, binigay mo sa akin ng iyong buhay. Ang lahat ng yan, pagkatapos ay, kumbaga, napalitan ito ng gawain lamang, ng mga works, yung sinasabing works, sinasabing dead works, sinasabi ni James na mga dead works, na gawain lamang hindi ko masabi sa Tagalog kung paano, but it's a substitute for, kasi ang unang-una sa lahat, bakit ba tayo nilikha? Ano ba ang purpose ng tao? Nilikha ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos para sa Diyos. Una sa lahat yun. Kaya nga, sa Genesis makikita natin, nilikha tayo sa kanyang wangis at sa kanyang, in His image and in His likeness. Sa kanyang kaurian. Kaya dahil tayo ay ginawa, we were created for the purpose of Him. Na siya lamang ang ating voluntary life. Kita mo, even if God risked Himself by being disappointed for giving Adam and Eve the freedom to choose Him. Tayo rin may freedom na ganyan. Kaya nga, ang mga huling araw, ang isang sinasabi nating lie doon o kabulaanan doon ay yung marami tayong ginagawa para sa Diyos, pero hindi natin
binibigay ang ating buong panahon at una sa lahat ang ating first prime time sa Panginoon, which yun ang kailangan niya, yun ang gusto niya. Hindi dahil narcissistic siya, kung hindi dahil sa pag yun ang inuna natin, like alam niyo naman yung talata sa Matthew 6:33, di ba? Sabi doon, but seek first. Okay, alam ko, kailangan mong magbayad ng ilaw, ng tubig, ng ganyan, ng kung ano-ano. Pero sabi niya, alam ko lahat yung mga kabisihan na yon, alam ko lahat yung mga pangailangan nyo na yon. At ang mga hindi mananampalataya ay ganyan din ang kanilang damdamin. Pero ang sabi ko sa iyo, I seek first. Unahin mong hanapin ako at ang kaharian ko. Ang kasunod nun, ang lahat ng kailangan mo, idadagdag ko naman sa iyo. Ang marami sa atin nararanasan natin na ang mga pangangailangan natin, ang nauuna nating tinatalakay, ang una nating ginagawa instead of ang Panginoon. Kaya naman nararanasan natin, maraming nababawa sa atin. Kung sa English pa, ang translation ko doon is, sabi ni Jesus, but seek first the kingdom of God and His righteousness, ang kanyang katuwiran, ang matuwid na kaparaanan, and all these things, mga bagay-bagay na kailangan mo, shall be added unto you. I mean, I know we're all familiar with the scripture, we all know this, but kailangan ilakad na natin to, kailangan ipamuhay na natin to. Hindi lamang ito memory verse, kung hindi ito ay lifetime verse. Ito ay kasi yan na nga ang hinahanap sa atin ng Diyos. Unahin mo ako, alam niya lahat yan. Alam naman natin, di ba? Alam ng Diyos ang kailangan natin. But tayo, alam ba natin na kailangan niya ang pag-ibig natin sa Kanya una sa lahat? At pagkatapos ay, pag tinukoy natin yon, ang susunod ay ang lahat ng ito ay idadagdag sa iyo. I mean, it's time for us to really believe na everything na sinasabi ng Diyos, lahat ng sinasabi ng Diyos ay totoo at ito ay magiging, it will benefit us, it will grow us, it will mature us, we will discover Him, we will begin to encounter Him, and we will begin to burn again in that first love. Yun ang ibig sabihin ng first love. So, sabi niya, remember, therefore, from where you have fallen. In other words, dati dito ka, dati ako lang ang number one sa'yo. Ngayon, madami nang nag-substitute sa presence ko. So, sabi niya, repent. So, tayo rin ganon. Kapag nakita natin na tayo ng lamig sa Panginoon, let's repent. Kasi merong nakasingit doon sa ating buhay na hindi dapat. At ito ang naging mitsa upang ang fire ng ating pag-ibig sa Diyos ay mag-wane or anong tawag mo sa Tagalog doon? Fade, manghina, And so sabi niya, or else I'll come to you quickly and remove your lampstand. In other words, darating ako sa iyo, pupunta ako diyan sa iyo, pupunta ako sa simbahan na ganito ang pananaw na hindi ako iniibig una sa lahat, at tatanggalin ko ang kanyang liwanag, tatanggalin ko ang kanyang lamp, ang ilaw sa kanya, unless siya ay magsisi sa kanyang mga kasalanan. Napakalalim po nito. And then, just to segue with this scripture, let's go, Jeremy, to Matthew 22:37. Umpisa mo sa 36. Kasi nga, kailangan ang dalangin natin, ang una sa lahat na iyak, dapat ng isang kasintahan ng Diyos or the bride of Christ is to love God with all your heart, mind, soul, and strength. And sa Mark 13, makita mo yung love Him with all of your strength. And then, makita natin dito, ito ay usapan ng Panginoon. Habang nagtuturo siya, marahil ay may mga, ang background nito, yung a few of them who are listening were lawyers and scribes at mga Pharisees or Sadducees. And so, gusto lang i-entrap si Jesus. And so sa verse 36, sabi doon, Teacher, which is the great commandment in the law?
Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment." Jeremy, take us to Mark 13. I forgot which one, but go to the part where this conversation is parallel. Kasi doon, kaya ako gusto makita natin yan dahil doon inad yung all of your strength. Kasi doon sa strength, doon nandoon ang ating, kakayahan, ating kalakasan, ating panahon, ating time, ating offerings, etc. So verse 29, Mark 12, Jesus answered him, the first of all the commandments is, at ito ay hango sa Deuteronomy 4 and I think Deuteronomy 6 din na nire-reiterate ni Moses na ito ang kinakailangan, ito ang batas ng Diyos, ito ang kanyang hinihingi sa atin. Na first of all of the commandments is, hear, Shema, Israel. Listen, Israel. Hear, Israel. The Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. Sa ibang talata, sabi doon, this is the first and the great commandment. In other words, ito yung nangunguna, ito yung head of the, na dapat natin gawin, ito ang ating kinakailangan upang patuloy na mag-alab ang ating puso, ang ating pag-ibig, ang ating pagsamba sa Diyos. And pagka siya lagi ang inuna natin, ito ang una natin gagawin, ang lahat ng mga susunod ay magiging tama, matuwid, or righteous sa kanyang paningin at sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Parang napakasimple nitong panawagan na to, na itong talatang ito. Subalit, I feel like, many have forgotten this. And that's why many have lost their first love. Or, madami ang, they love God whenever it's convenient, love God a little bit more, maybe 30%, maybe 20%, 100%, 99%, but we are commanded to love Him with all. So, yan ang iniiyak ng bride or ng kasintahan ng Diyos, ang iyak niya at maybe hindi pa ito ang tunay na iyak niya, pero ito ang ating dalangin na maging iyak ng body of Christ na pumupunta na doon, umaakyat na doon sa platform kung saan siya tinatanggap niya yung identity niya bilang isang bride. Iniiyak niya to. Sinasabi niya to sa ating lahat. At sinasabi niya to sa buong simbahan. At pag nakita itong pangunahing batas ng Diyos ay ginagawa natin, pinapamuhay natin, makikita natin na ang mga hindi mananampalataya ay magiging wow. They will see something different. They will hear something different. They will witness and the manifestation of something different. And that difference is that masushow sa ating mga buhay that we love God really, really with all of our heart, mind, soul, and strength. Pag yung ebidensya na yan ay nakita sa atin, maranasan natin na ang ating mga preachings, ang ating mga simbahan ay hindi lamang magpakitang tao kung hindi makikita nila ang genuineness natin o ang makatotohanang relasyon natin sa Panginoon, sa bawat isa at sa ating mga buhay, makikita yan. And kasi nga yun, sometimes, and I'm not saying it's you, but in many cases, yung ating mga buhay ay taliwas. It's not aligning with the lifestyle that is expected of us as believers. So doon po tayo magsisimula sa January. Pag-aaralan natin yan dahil sabi nga natin ay ano ba yan? Ang isang definition, ang isang pag-aaral natin, definition, sino ba yung bride? Sabi ko nga natin kaninang earlier, yung bride ay
ang bawat isang mananampalataya na redeemed by the blood of the Lamb, na pinatawad, nabuhusan ng dugo ng Diyos, nilinis, na lumipat mula sa kaharian ng kadiliman dito sa kaharian ng liwanag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So, doon tayo, yun ang basis natin. So, ang isang, I just want to share with you na ang prayer ko po for us is, hindi lang tayo talaga, like I always say, kahit sa ang platform na meron akong opportunity magturo is, we are not about giving you information, data. Dahil sa totoo lang, sa dami na nag-conference sa inyo, sa dami na nagturo dyan, sa dami na nagbumisita sa ating lahat dyan sa Palawan at sa maraming napakadami na nating impormasyon. But sa mga huling araw, ang kailangan natin ay transformation, change life, change mindsets, change paradigm, change attitude, na talagang pati ang pamumuhay natin ay maging simplified. Kasi unahin natin ang Panginoon. Kasi naging, I don't know why, pero parang nakita ko sa mga simbahan, pag sinabi mo, unahin mo ang Panginoon, it doesn't mean na mga gawain yun sa simbahan. It doesn't mean na mga ministeryo yun sa simbahan. Nung sinabi niyang, unahin mo ako, ibig sabihin, makiisa ka sa akin. Kunyari, like for example, the other sister, napakadami niyang busy siya. So, kailangan niya maaga magising para magsaing, etc. Pero kung magsasaing ka ng maaga, agahan mo pa uli yung gising mo para naman yung bago ka magsaing, unahin mo muna ang pakikiisa mo sa Diyos. Magsaing ka muna sa presensya ng Diyos. Hayaan mong kumulo ang iyong puso at maluto ka sa kanyang presensya. Tapos, after that, ay magsaing ka. Sabi ko sa'yo, dadami ang oras mo. Parang, all of a sudden, yung 5 oras mo, ang gagawin mo sa 5 oras ay nagawa mo at natapos mo lahat sa 1 oras. Yun ang pangako ng Diyos. Sabi niya, I will add all these things to you pagka ako ang inuna mo. I mean, ako po believe dyan because I've seen that, I've known that, I live that, I believe that. May mga panahon na, talagang inaakit ako ng Panginoon na, spend time with me. Kahit na meron akong na plano na schedule, talagang ika-cancel ko yun because siya yung panguna sa akin. And then, gagawa siya ng paraan na yung na-miss kong appointment o na-miss kong opportunity, akala ko na-miss ko yung opportunity, ay dinodoble niya pa at dinadagdag niya sa akin. Ganon kabuti ang Diyos. Pero yon, ang key, ang susi, unahin mo ako. Unahin mong makiisa sa akin. Madalas ko pong tinuturo to dahil ako naman dati rin, hindi naman ako full-time ministry, pero full-time ministry ako, pero full-time din akong naghanap buhay at nagtatrabaho. At kamukha nyo, meron din akong mga anak at that time, pero natutunan ko tong principle na to, natutunan ko tong, invitation sa akin ng Panginoon na, come to me, you who are heavy laden, I will give you rest. Ang kapahingahan ay matatagpuan natin sa ating Panginoong Jesus. Pag inuna mo siya, talagang ang lahat ng gagawin mo sa araw na yan ay talagang hindi lamang pagpapalain niya, papadamihin niya pa at pagiging, talagang masagana. Amen? And yan ang iyak ng isang kasintahan ng Diyos, the bride of Christ. That's her cry. That's my cry. At ito pong gawain natin ay nagpapasalamat ako because you're putting time. At talaga namang sa lahat ng mga a-attend dito sa ating once a month lang naman ito, ay makikita ninyo ang evidence, ang manifestation ng presensya ng Diyos sa inyong buhay, sa lahat ng bahagi ng inyong buhay, pamilya, gawain, yung mga testings and trials na darating sa inyo, makikita niyo po na ang presensya ng Diyos ay talagang will be there. Hindi naman just to solve the problem, but to make you stronger and full of faith even in the midst of big problems and big troubles.
Yun yun ang talaga doon. Hindi naman para, alisin yung problema, kung hindi, samahan ka sa lahat ng bahagi ng iyong problema. Amen? I mean, that's beautiful, isn't it? I just love that. Anyways. So, ayan po, I think panghuli na tayo, we're almost ending. Ito naman ang panalangin natin dito sa bahaging ito. Jeremy? From Ephesians 6:12. Alam naman ninyo to, lahat ng mga prayer warrior at mga intercessors, alam niyo itong panalangin na to, at ito yung ating closing na panalangin para sa atin. Ang sabi po dito, kasi nga, even itong ating pinag-aaralan o itong ating tatalakayin at ating, the journey that we will be going through in this study of the cry of the bride in the end times, makikita natin na tayo rin ay lalabanan ng kaaway. Tayo rin ay makakasumpong ng maraming, opposition, okay, as we go. Pero ito po ang panawagan sa atin. I mean, we continue to remember na we do not wrestle against flesh and blood. Ang ating mga oppositions, ang ating mga testings and trials ay hindi ang mga nagagalit sa atin, ang mga mga nag-oppose sa atin ay hindi naman yung flesh and blood, kung hindi yung principalities. Ano bang spirito ang nandun sa mga yon, mga nagpe-persecute sa atin? Ano yon? Yon ay, sabi nga dito sa talata ng Ephesians 6:12, we are fighting, ang ating labanan, ang ating pakikipag-wrestling ay against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Ito po yung ranking ng mga disembodied spirits. Ito yung mga spirito na nagkalat sa ating paligid, sa ating mga pamilya o sa ating bayan. At ito ang ating nilalabanan. Kaya nga ako naman ay grateful sa inyo, especially those of you who have made a commitment to pray sa prayer tower. Talaga pong napaka-commendable at I'm personally blessed because even if I'm a pastor or I'm a preacher, I walk in the prophetic, but my first and foremost job description is I'm a watchman. I'm a watchman and I'm an intercessor. And yon ang pangunahing gawain ko with the Lord, with the Holy Spirit. So, next verse 13. So, therefore, kaya nga, take up the whole armor of God. Panghawakan natin at isuot natin ang buong armor ng Panginoon, ang kanyang, kalasag, ang kanyang pananamit, right? I mean, clothing, armor, or ano ba sa Tagalog yun? Armor, defense, right? Anyways, alam nyo na yun, right? That you may be able to withstand. Ito lamang ang magiging kalasag natin upang tayo ay manindigan at magpatuloy na naninindigan in the evil day, sa mga araw na madidilim, sa mga araw na may hirap, at sa araw na mga evil, masalimuot. And having done all to stand. Kumbaga, lahat ng ating panalangin, lahat ng ating pananampalataya, lahat ng ating pagsamba sa Diyos ay ito'y ating lahat ay gagawin upang tayo ay tumayo at manindigan. Why? Dahil ang plano ng kaaway, ng demonyo ay tumbahin tayo sa ating pananampalataya, tumbahin tayo sa ating mga gawain. So stand therefore, having girded your waist with truth. So tayo ay lagay natin ang sinturon sa ating bewang, at itong sinturon na magpapatibay sa atin at hahawak sa atin ay ang sinturon ng pananampalataya. Having put on the breastplate of righteousness, isuot natin yung kalasag na mag-iingat sa ating puso, sa ating, because from the heart comes all the issues of life. And having shod your feet, ang ating mga paa ay suotan natin ang sapatos ng kahandaan sa gospel ng shalom, ng kapayapaan. At above all, sa verse 16,
kunin natin ang ating kalasag na may na pananampalataya, ang ating shield of faith, yun ang tatakip sa atin, yun ang cover sa atin sa mga padala ng mga fiery darts of the wicked one, ng mga attack sa atin ng mga kaaway. And verse 17, take the helmet of salvation. Lalahanin natin na tayo naligtas na. So ang ating kaisipan ay nakatuon doon sa tapos ng gawain ng Panginoong Hesus sa krus, yung kanyang body that was broken, yung kanyang dugo na siyang tumigis, at tayo nilinis, at siya'y namatay upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sa kanyang pagkabuhay ay umakyat siya sa langit upang tayo din ay doon, like sa Ephesians 1:17, that you're seated on the right hand side of God. Seated din tayo with Him, with Christ. At lahat ng kanyang inheritance, lahat ng kanyang kayamanan, lahat ng kanyang treasure ay pinagkaloob din sa atin upang magkaroon tayo ng ganitong paninindigan, and take the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is praying in tongues, praying in the Spirit, singing in the Spirit, and walking in the Spirit, most of all, which is the Word of God. Yun. Sa nakatutok tayo sa salita ng Diyos, minamahal natin ang Diyos sapagkat minamahal natin din ang kanyang salita, at ang sa kanyang salita ay siyang katotohanan ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kalayaan upang ating siya'y sambahin at panaligan. Amen. So, yan po ang ending natin sa umagang ito for you and sa gabi sa akin. Okay, verse 18, praying always with all prayers, and ginagawa niyo to every morning dyan sa prayer tower, and supplication in the Spirit, being watchful. Tayo po ay watching tayo sa anong nangyayari upang tayo magkaroon ng perseverance, katatagan, at walang kapaguran. And panalangin para sa mga mananampalataya, sa mga saints, or sa bride of Jesus Christ. And for me, that utterance may be given to me. Dalangin niyo rin po ako. Dalangin natin ng mga nasa leadership ng inyong mga simbahan upang magkaroon sila ng utterance o mga words na nagaling sa langit at nagaling sa Espiritu ng Diyos. At maging bold sa pagpapahayag ng magandang balita, at maintindihan natin kung ano ang dahil si Paul nga ay siya ambassador na nakakulong. So all of us are ambassadors for Christ, right? So amen. So boldness ang dalangin natin sa ating lahat, at pangunawa na we wrestle not with flesh and blood, but with principalities and powers and rulers of darkness in heavenly places. And of course, we were not going to go there, but you know this, 2 Corinthians 10, but the weapons of our warfare are not carnal, they're mighty through God to the pulling down of strongholds. Amen. Pag-aaralan din po natin yan. Ano ba yung mga strongholds sa ating buhay na dapat nating ibagsak at dapat nating iwanan at bitawan. Amen. So that's it. Jeremy, take me back. So give us, I think Jeremy will give us our last worship song, and let us, let's worship and let's be grateful. I mean, you don't have to stand. You just, you're welcome to join the song if you know the song. I think there's lyrics there, huh, Jeremy? Okay. Let's worship and be grateful to what God has done for us this morning. Amen. This is the cry of the bride. Come, Lord Jesus, come. Ulitin natin sa Revelation 19:7-8. Let us be glad and rejoice. Tayo ay mga tuwa at magpuri at magsaya and give Him glory. Bigyan natin siya ng kaluwalhatian. For the marriage of the Lamb has come, and His wife has made herself ready. Tayo yan. Tayo ang tinutukoy dyan. Pangkalahatang simbahan, the global church, is the wife has made herself ready. Ito yung posture natin. Ito yung dalangin natin. Ito ang iyak, ang panangis ng kasintahan ng Diyos.
And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous act of the saints. Ito po ang ating magiging posture. Tayo po ay nililinis ng Diyos ng malinis na malinis, at susuotan tayo ng panamit na fine linen, sinasabi na ito'y katuwiran ng Diyos. Amen. Next is dito po sa Revelation again, 22, verse 17. Sabi naman dito, and the Spirit and the bride say, come. Because before this, Jeremy, take me to, I think, verse 7, when Jesus saying, I'm coming quickly. Is that verse 7? Yeah, here. Behold, I'm coming quickly, sabi ng Panginoong Jesus. Tapos niya yung mga ibang talata, 1 to 6. Sa 7, sabi niya, behold, I'm coming quickly. Hindi dahil bukas siya dadating o sa makalawa, but quickly meaning, in time. I mean, it's here, it's expedient. He's at the door. Blessed is he who keeps the words and the prophecy of this book. Kaya nga, napaka-importante na ang mga prophecy dito sa salita ng Diyos sa Revelation at sa buong Bible actually ay ating patuloy na sabihin sa ating mga bibig, sapagkat siya nga, sabi niya, pangako niya, darating na next. At kailangan maghanda tayo. So, hindi na. Just go to verse, ito na yun, right? So, that's because of that, 3 beses niya sinabi. And so, verse 17, and the Spirit and the bride, dadating po tayo sa isang panahon, and I think it's happening now, dahil sa inyong panalangin, dahil sa maraming nananalangin, at sa marami pa nating aalokin na manalangin, at ipapanalangin na magkaroon ng maraming nananalangin, dahil ang Spirit ng Diyos ay darating at huhubuin niya ang kanyang sarili sa atin habang tayo ay, when we stand as a bride, and together with the Holy Spirit, we will cry, come. Yun ang ating panawagan, come. Come. Come, Lord Jesus, come. And so, lahat ng makakarinig nito ay sasabihin din nilang, come, Lord Jesus, come. At ang lahat ng mga nauuhaw sa pagdating ng Panginoon ay magsasabi din ito at iinom sa tubig na ito, sa katuruan na ito, at whoever desires, sino man ang nagdi-desire, wanting to drink from this water of life freely, ay mananawagan din na come. So, yan po ang ating mensahe. Diyan tayo didisciplein tayo diyan sa mga kaparaanan na yan, sa panawagan na yan, at marami pa tayong tatalakayin bago tayo patuloy na maunawaan natin ang panawagang ito at pag-iyak na ito ng kasintahan ng ating Panginoon. Amen. At yan po ay tayo. At alam niyo naman yan, di ba, nung may mabago lang yung bago niyo naging asawang napangasawang inyong asawa ay kasintahan muna, and you're so devoted, that's it, you only have eyes for him. At ganun din ang panawagan sa atin ng Panginoong Jesus, have your eyes only set for me. Makikita mo yan sa Revelation chapter 4, biglang come up here, sabi ng Diyos sa trono, come up here, I'll show you what will happen going forward. So, amen. So, again, salamat po na, nagbigay kayo ng panahon para magsama-sama tayo sa gawain na to upang bigyan natin ng una sa lahat ng focus ang ating Panginoong Jesus. Pangalawa ay magmahalan tayo sa bawat isa. At ang pangatlo ay makita ng sanlibutan na ganito ang simbahan, ganito ang mga anak ng Diyos, ganito ang mga hinirang ng Diyos. Amen. At ang buhay natin magiging impact sa kanilang mga buhay din. Amen. So salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Thank you sa umaga. Salamat po sa bawat buhay na bawat isang buhay na umaten at patuloy na nananampalataya, patuloy na nagbibigay ng kanilang panahon, ng kanilang oras, ng kanilang puso, ng kanilang pag-ibig sa mga gawain ganito na maghahanda sa ating lahat sa iyong pagdating, Panginoon, na ang pamumuhay natin, ang ating lifestyle ay magpapamadali, pabibilisin dahil tayo ay naglalakad sa
sa kabanalan ng Diyos ay makikita natin din ang pagbilis ng pagbabalik ng ating Panginoon Yesus. Salamat po sa tinig na bibigay niyo sa amin, Panginoon, bilang iyong kasintahan na magkaroon kami ng tinig na magsasabi at magpo-prophesy at magdideklara ng iyong pagbabalik. Come, Lord Jesus, come is the cry, the Maranatha cry of the bride in the end times. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. So, we have been Sura with us, the bride ng Palawan. Kami po ay nagpapasalamat. Time invested. And salamat po sa maluluto na Tagalog. Kaya ba yung having na-appreciate po namin yung trying your best talaga na makapag-communicate. So, yun po yung na-appreciate namin. Kahit bulol-bulol, right? Nena, you have a last word. Naiintindihan namin kasi kami naman pag nag-English naman, parang nag-iisip, ano ba yung English, ano? Yung English na Maganda, Pastora, nagpo-flow. Oo eh. Talaga pinapray ko. Nag-pray talaga ako. I mean, I'm just flowing. I'm just trusting God na masasabi ko yung... It was okay? Yeah, very good. Mga tao nagpe-pray kasi. Yun po, maraming salamat sa mga kasama ko rito. Maraming salamat po sa pagbigay ng time. Pakinggan natin ang konting sasabihin ni Sister Nena. Sige po, sige. Sasabihin? Wala. Last words. And then ako rin, yan ang palaging struggle ko. Lalo na pag Christmas season, unahin si Jesus. Mahalin si Jesus. We're all partying in His name, pero nakakalimutan siya mismo. Kaya yan ang kailangan nating tandaan talaga. Lalo na may gera ngayon sa Israel, yun rin ang nasa isip. Pero ang totoo, ang babaeng malapit ng ikasal, wala nang iniisip eh. Kundi that honeymoon coming. Amen. Diba? Amen. 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 All right. Goodbye for now. Merry Christmas. Happy New Year. Salamat at dumating ka, Panginoon, noong una as born in a manger at ikaw naman ay babalik na isang mandirigma at isang warrior na babalik na may sandata upang iyong puksain ang lahat ng iyong mga kalaban. Amen. Amen. Kita mo, puksain ha? Malalim yon. All right. God bless everybody.